Magandang gabi sa inyong lahat mga kagabi ng lagim. Humanda ng makinig habang unti-unti nating binubuksan ang mga pahina ng isang karumal-dumal na misteryo na magpapagapang sa inyong mga balahibo. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. 3:30 ng madaling araw nang maramdaman ni Edwin ang malamig na simoy ng hangin sa lumang terminal ng bus sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Tahimik ang buong paligid at tanging ang humuhugong na ilaw ng poste ang nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa madilim na lansangan. Bilang konduktor, sanay na siya sa mga pasaherong nagmamadaling umuwi pagkatapos ng mahabang trabaho sa lungsod. Subalit kakaiba ang gabing ito dahil tila may kakaibang bigat ang hangin na nagpapayuot sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang kanyang pawis habang tinitingnan ang kanyang kwaderno kung saan nakalista ang mga pangalan ng kakaunting taong sumasakay sa biyaheng ito. Isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tasyo ang nakatayo malapit sa tarangkahan habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang bayong. Siya ay 74 na taong gulang na madalas mamalayan ni Edwin na nag-aabang ng masasakyan tuwing madaling araw sa kahabaan ng Maharlika Highway. Tahimik itong tumingin kay Edwin nang walang emosyon sa mga mata habang dahan-dahang lumalapit sa pinto ng bus. Naramdaman ni Edwin ang biglang pagtindig ng kanyang mga balahibo nang mapansin ang kakaibang amoy ng lupa at lumot mula sa damit ng matanda. Tumango lamang ito nang batiin siya ng konduktor bago tuluyang pumasok at umupo sa pinakadulong bahagi ng sasakyan. Ilang sandali pa ay dumating ang dispatcher na si Mang Nestor na may dalang lumang listahan ng mga umuusad na biyahe. Maputla ang mukha nito at halatang puyat na sa mga nakalipas na araw ng pagtatrabaho sa terminal. Inabot nito kay Edwin ang sobre na naglalaman ng mga tiket para sa biyaheng patungong Maynila. Kahit wala naman ito sa opisyal na schedule ngayong linggo. Sinubukan itong tanungin ni Edwin kung bakit may biyahe gayong wala namang pasaherong nag-abang sa pila kanina. Tinapik lamang ni Mang Nestor ang balikat ni Edwin nang may kakaibang lungkot sa mga mata bago ito tuluyang tumalikod. Kasunod na pumasok ang isang dalaga na may dalang itong payong at nakasuot ng kupas na kapote kahit wala namang ulan sa labas. Siya ay si Clara, 29 na taong gulang, na ayon sa kanyang ID ay nagmula pa sa bayan ng Matnog. Tahimik itong umupo sa gitnang bahagi ng bus at diretsong tumingin sa madilim na bintana ng walang imik. Napansin ni Edwin na namumutla ang labi ng dalaga at tila ba wala itong nararamdamang lamig sa kabila ng napakalamig na simoy ng hangin. Hindi na nagtanong si Edwin dahil pagod na rin siya at nais na lamang matapos ang kanilang mahabang biyahe ngayong madaling araw. Isang binata naman ang sumunod na umakyat ng bus na may dalang backpack at mukhang estudyante mula sa isang lokal na unibersidad. Si Mark, 19 na taon, ay abalang akala sa kanyang cellphone habang nakasalpak ang earphones sa kanyang tainga. Umupo ito malapit sa tapat ng pintuan
at mabilis na sumandal na tila ba napagod ng husto sa kanyang mga ginawa sa eskwelahan. Ilang sandali pa ay pumasok na rin ang driver na si Mang Roberto na tahimik na umupo sa manibela nang walang sinasabing anuman sa kanila. Ang mukha nito ay tila binabalot ng malalim na pagod at kawalan ng pag-asa habang sinisimulan ang makina ng lumang bus. Maya-maya pa ay may lumapit na isang vendor na nagtitinda ng malamig na tubig at mga kakanin sa gilid ng madilim na kalsada. Inabutan niya si Edwin ng isang supot ng suman habang binubulungan ito ng mga salitang nagbabala tungkol sa direksyon ng kanilang biyahe. Sabi ng vendor, mag-ingat daw sila sa pagpapatakbo dahil madalas daw na may nagpapakita sa bahagi ng kalsada malapit sa tulay. Hindi na lamang ito pinansin ni Edwin at binayaran ang pagkain dahil akala niya ay isa lamang itong pag-iingat ng mga lokal na nagtitinda. Subalit habang papalayo ang vendor, ay napansin niyang bigla itong naglaho sa dilim ng walang ingay. Isang pulis ang nag-abang din sa kanto at sumilip sa loob ng bus upang tingnan kung sino ang mga pasaherong sakay ng biyahe. Si Officer Ramos, 37, ay kilalang matagal nang nagpapatrolya sa naturang highway tuwing sumasapit ang madaling araw. Sinuri nito ang plaka ng bus at tiningnan ang mukha ni Mang Roberto na seryosong nakatutok sa daan. Tumango ang pulis bilang tanda ng pagpayag na umalis na ang bus patungo sa susunod nilang destinasyon sa madilim na lansangan. Subalit sa kanyang pag-alis ay napailing ito ng paulit-ulit na para bang may nalalaman siyang hindi kayang sabihin kay Edwin. Nagsimula ng umandar ang bus habang dahan-dahang lumalayo sa liwanag ng nag-iisang poste sa terminal ng bayan. Ang makina ay umuungol ng malalim na parang hayop na naghihirap sa bigat ng mga pasaherong sakay nito ngayong gabi. Tahimik ang buong paligid at tanging ang tunog ng mga gulong sa basang aspalto ang maririnig sa loob. Sumandal si Edwin sa kanyang upuan malapit sa pinto at sinubukang ipikit ang kanyang mga mata upang kahit papaano ay makapahinga. Subalit ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng bus ay patuloy na bumabaon sa kanyang balat na nag-iwan ng kakaibang takot. Habang binabagtas nila ang madilim na bahagi ng highway, palabas ng lalawigan ng Sorsogon, ay napansin ni Edwin ang kawalan ng mga sasakyan sa kabilang lane. Walang ibang bumibiyahe kundi ang kanilang bus lamang na naglalakbay sa gitna ng makapal na kadiliman ng gabi. Ang mga puno sa tabi ng kalsada ay tila mga higanteng nakayuko na pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanilang sasakyan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan na pinalala pa ng kawalan ng ilaw sa mga kabahayang nadadaanan nila. Dito nagsimulang maramdaman ni Edwin na ang biyaheng ito ay hindi ordinaryong pagbiyahe patungo sa kanilang destinasyon. Sa gitna ng katahimikan ay napalingon si Edwin sa likuran at napansing tulog na ang lahat ng mga pasahero sa kanilang upuan. Ang kanilang mga mukha ay tila bangin ng kadiliman na hindi nasisilayan ng anumang sinag ng buwan mula sa laba. Walang gumagalaw sa kanila at tanging ang mabagal na paghinga lamang
ang nagpapatunay na sila ay mga buhay pang tao. Napahinga ng malalim si Edwin at inisip na marahil ay pagod lamang ito dahil sa haba ng kanyang shift ngayong linggo. Subalit habang tumatagal ang oras ay lalo pang lumalamig ang paligid sa loob ng bus na tila ba bumababa na sa yelo ang temperatura. Nagsimula ng kolektahin ni Edwin ang mga pamasahe at tiket mula sa mga pasahero habang tumatakbo ang bus sa madilim na daan. Lumapit muna siya sa matandang lalaki na nasa dulong bahagi upang kunin ang bayad nito para sa kanilang mahabang biyahe. Inabot ng matanda ang bayad gamit ang nanginginig at malamig na mga kamay na tila ba galing sa matagal na pagkakababad sa tubig. Nang abutin ni Edwin ang tiket para markahan ito, laking gulat niya nang mabasa ang pangalang nakasulat sa ibabaw nito. Ang nakasaad ay ang pangalan ng isang lalaking nasawi sa malagim na aksidente sa tulay 5 taon na ang nakararaan. Nanginginig ang mga daliri ni Edwin habang tinitingnan ng maigi ang maliit na papel sa kanyang mga kamay sa ilalim ng mahinang ilaw. Sinubukan niyang tawagin ang matanda upang magtanong kung bakit ganito ang pangalang nakalimbag sa kanyang hawak na tiket ngayon. Subalit paglingon niya ay tahimik lamang itong nakatingin sa labas ng bintana at tila ba walang narinig sa kanyang mga sinabi. Napalunok si Edwin ng laway dahil alam niya ang pangalang iyon dahil naging balita ito noon sa buong rehiyon. Ang matandang ito ay isa pala sa mga biktimang natagpuang patay sa loob ng nahulog na pampasaherong sasakyan sa bangin. Dali-daling nagpatuloy si Edwin sa paglapit sa iba pang mga pasahero upang suriin ang mga tiket na hawak ng bawat isa sa kanila. Lalo pang nanindig ang kanyang mga balahibo nang makita na ang lahat ng tiket ay may mga pangalan ng mga taong namatay na noon. Si Clara ay kapangalan ng babaeng nasawi sa pagyanig ng lupa sa isang kalapit na bayan ilang buwan na ang nakalipas. Si Mark naman ay kapangalan ng estudyanteng nalunod sa ilog malapit sa kanilang eskwelahan sa parehong petsa ng nakaraang taon. Walang ni isa sa kanila ang may dalang tunay na pangalan ng buhay na tao, kundi pawang mga pangalan ng mga yumao na. Hindi na napigilan ni Edwin ang kanyang takot kaya't mabilis siyang lumapit sa upuan ng driver upang sabihin ang kanyang mga natuklasan. Subalit bago pa man siya makapagsalita, ay napansin niyang ang mukha ni Mang Roberto sa salamin ay tila ba wala ng buhay. Ang mga mata nito ay nakamulat ng malaki, ngunit blangko at walang anumang ekspresyon habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Sinubukan niyang tapik-balikat ang driver, ngunit naramdaman niyang ang balat nito ay kasing lamig ng yelo at matigas na parang bato. Napasigaw ng mahina si Edwin at napaurong sa kinatatayuan habang patuloy na binabagtas ng bus ang mabundok na bahagi. Nang lumingon siya sa unahan, ay napansin niyang mabilis ang takbo ng bus kahit na wala silang makitang ilaw sa kabilang bahagi ng kalsada. Ang speedometer ng sasakyan ay nakaturo sa pinakamataas na bilis habang ang makina ay umuungol ng may kakaibang tunog na parang sigaw. Sinubukan niyang hawakan ang pinto,
upang buksan ito kahit tumatakbo ang sasakyan upang makatakas sa nakakatakot na sitwasyong ito. Subalit ang pinto ay tila bakal na nakakandado at hinding-hindi niya mabuksan sa kabila ng kanyang buong lakas na paghila. Walang ibang magawa si Edwin kundi ang mapaupo sa sahig ng bus habang nanginginig sa matinding takot. Ang mga pasahero sa likuran ay tahimik na nagsimulang bumulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Edwin habang dumidilim ang paligid. Ang mga boses nila ay sabay-sabay na tumutunog na parang dasal para sa mga patay na inuulit-ulit sa loob ng malamig na sasakyan. Sinubukan ni Edwin na takpan ang kanyang mga tainga upang huwag marinig ang mga nakakakilabot na bulong-bulungan sa kanyang paligid. Subalit ang mga tinig ay tila nagmumula mismo sa kanyang sariling isipan at nagiiwan ng matinding sakit sa kanyang ulo. Unti-unting nawalan ng kulay ang paligid at ang tanging natitira ay ang kulay abong liwanag mula sa labas ng bintana. Napansin din niya na ang mga bintana ng bus ay unti-unting nababalot ng makakapal na yelo na humaharang sa anumang tanawin sa labas. Kinuha niya ang kanyang flashlight sa bulsa upang silipin kung saan na sila banda naroroon sa kahabaan ng madilim na highway. Subalit nang iilawan niya ang salamin, ay nakita niya ang sarili niyang mukha na may sugat at may dugo sa noo. Laking gulat niya nang maalala ang isang insidente noong nakaraang buwan kung saan siya ay nasugatan ng husto sa parehong daan. Ang katotohanang ito ay dahan-dahang pumasok sa kanyang isipan na nag-iwan ng matinding sindak sa kanyang buong pagkatao ngayon. Ang konduktor na patay ay lumingon sa kanya mula sa unahan at ngumiti ng may kakaibang lagim sa kanyang mga labi. Si Mang Roberto pala ay matagal nang namatay sa parehong aksidente kung saan nahulog ang bus sa malalim na bangin taon na ang nakararaan. Ang buong biyaheng ito ay hindi isang ordinaryong pag-uwi, kundi ang pag-alala sa huling sandali ng kanilang buhay sa daan. Naisigaw ni Edwin ang kanyang pangalan upang siguraduhin siya ay buhay pa, ngunit ang boses niya ay walang lumabas. Ang hangin sa loob ng bus ay naging napakabigat na tila ba pinipiga ang kanyang dibdib sa bawat paghinga. Nagsimulang magningas ang mga ilaw sa loob ng bus ng kulay pula na nagbibigay ng mas nakakatakot na atmosfera sa buong paligid. Ang mga pasahero ay dahan-dahang lumingon kay Edwin nang sabay-sabay habang nakatitig sa kanya ang kanilang walang buhay na mga mata. Si Clara ay ngumiti habang unti-unting pumapatak ang dugo mula sa kanyang noo patungo sa kanyang damit. Si Mark naman ay itinaas ang kanyang kamay at ipinakita ang basag niyang relok na tumigil sa eksaktong oras ng aksidente. Lahat sila ay naghihintay sa huling yugto ng kanilang paglalakbay sa dulo ng walang hanggang gabi ngayong madaling araw. Napaupo na lamang si Edwin sa sahig habang iniisip ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan. Alam niyang huli na ang lahat para sa kanya dahil ang bus na ito ay patuloy na tumatakbo patungo sa kawalan. Ang bawat kilometro na kanilang binabaybay
ay naglalayo sa kanya sa mundong kanyang kinagisnan at naglalapit sa madilim na mundo. Wala nang pag-asa pang makalabas sa lumang sasakyang ito dahil ang kanilang patutunguhan ay ang dulo ng walang hanggang kamatayan. Pumikit na lamang si Edwin at hinayaan ang sarili na tanggapin ang katotohanan ng kanyang sinapit na kapalaran ngayong gabi. Patuloy na binabagtas ng bus ang kahabaan ng maulang highway sa lalawigan ng Quezon, kung saan kilala ang lugar sa mga kalunos-lunos na aksidente. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas habang ang mga kidlat ay gumuguhit sa madilim na kalangitan upang magbigay ng panandaliang liwanag. Subalit ang liwanag na iyon ay nagpapakita lamang ng mga lumang krus at lapida sa tabi ng baku-bakong daan. Si Edwin ay nanatiling nakaupo sa sahig habang pinapanood ang mga patak ng ulan na tila ba dugo ang tumutulo sa mga bintana. Ang bawat pag-ugong ng makina ay parang paghinga ng isang halimaw na nag-aabang sa kanilang pagdating sa tulay. Sa unahan ay tanaw na ang lumang tulay ng Atimunan, kung saan naganap ang pinakamalaking sakib sa kasaysayan ng lalawigan na iyon. Ang tulay na ito ay kilala sa mga kwento ng mga kaluluwang ligaw na humihingi ng tulong tuwing sumasapit ang madaling araw. Nang papalapit na ang bus sa naturang tulay, ay bumagal ng bahagya ang takbo nito na tila ba sinasadya ng driver. Lumingon si Mang Roberto sa likuran at tiningnan ang lahat ng pasahero na tahimik pa rin na nakaupo sa kanilang mga pwesto. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay habang ipinagpapatuloy ang pagpapatakbo sa gilid ng bangin. Ang matandang si Mang Tasio ay tumayo mula sa kanyang upuan at dahan-dahang naglakad patungo sa unahan ng sasakyan. Ang kanyang mga paa ay lumilikha ng kakaibang tunog sa sahig na parang bakal na kumakalansing sa bawat hakbang. Tumigil ito sa tapat ng upuan ng driver at nagbanta ng isang tango bago tumingin sa madilim na bangin sa labas. Sinubukan ni Edwin na magsalita upang pigilan ang matanda, ngunit walang boses na lumabas mula sa kanyang tuyong lalamunan. Ang buong katawan ni Edwin ay parang binuhusan ng yelo sa tindi ng lamig na naramdaman niya sa sandaling iyon. Si Clara naman ay tumayo na rin at sumunod sa paglalakad patungo sa pinto ng bus na patuloy na nakakandado. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Edwin habang naglalakad ito ng may ngiti sa kanyang mga labi. Sinabi nito sa mababang boses na hindi na raw sila makakabalik pa sa kanilang mga pamilya dahil tapos na ang kanilang oras. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Edwin na parang malamig na kutsilyo na pilit na ibinabaon sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi sa lahat ng mga pagkakamali niya noong siya ay nabubuhay pa sa mundo. Ang estudyanteng si Mark ay sumunod ding tumayo at naglabas ng lumang tiket mula sa kanyang bulsa upang ipakita kay Edwin. Ang pangalan sa tiket ay nakasulat sa kulay pulang tinta na tila ba sariwang dugo
na bagong patak sa papel. Pinuksan nito ang bintana ng kaunti at hinayaang pumasok ang mabahong hangin na nagmula sa ibaba ng malalim na bangin. Ang amoy ng lumang bakal at nabubulok na kahoy ay pumuno sa buong loob ng sasakyan na nagdulot ng pagsusuka kay Edwin. Subalit wala siyang mailabas kundi ang itim na likido na lalong nagpatakot sa kanyang sarili. Ang driver na si Mang Roberto ay nagsalita sa unang pagkakataon mula nang simulan nila ang biyahe sa terminal kanina. Ang boses nito ay basag at tila nagmumula sa kailalim-laliman ng lupa na nagpasindak sa buong paligid ng bus. Sabi nito ay malapit na raw sila sa kanilang huling destinasyon kung saan naghihintay ang iba pang mga kasamahan. Ang mga pasahero ay sabay-sabay na sumagot ng amen na umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan na parang dasal sa libing. Si Edwin ay napayuko na lamang at hinayaang pumatak ang kanyang mga luha sa maruming sahig. Nang marating na nila ang mismong gitna ng tulay, ay biglang huminto ang bus sa harap ng sirang railings. Ang unahan ng sasakyan ay nakadikit na sa bangin kung saan tanaw ang rumaragasang ilaw ng tubig sa ibaba. Ang buwan ay tuluyan nang nagtago sa likod ng maitim na ulap na nagdala ng kabuuang kadiliman sa buong paligid. Isang malakas na hangin ang tumama sa gilid ng bus na nagpalagay sa buong sasakyan ng bahagya. Dito na naramdaman ni Edwin ang nalalapit na katapusan ng kanilang mahiwagang biyahe ngayong madaling araw. Lumingon si Mang Roberto kay Edwin at inabot ang susi ng bus habang sinasabing siya na ang magtapos ng biyahe. Tumanggi si Edwin at pilit na umatras hanggang sa sumandal siya sa pader ng sasakyan sa likod. Subalit ang mga kamay ng mga pasahero ay dahan-dahang humawak sa kanyang mga braso upang siya ay itayo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanilang mga kamay ay kasing lamig ng yelo, ngunit napakalakas na parang bakal na pumipigil sa kanyang pagtakas. Wala siyang nagawa kundi sundin ang kanilang utos habang dahan-dahang lumalapit sa manibela ng bus. Ang mga mata ng lahat ng tao sa loob ay nakatingin sa kanya at naghihintay sa kanyang huling desisyon sa buhay. Huminga ng malalim si Edwin at tiningnan ang madilim na bangin sa labas ng sirang salamin ng sasakyan. Naisip niya ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya sa kanilang probinsya nang walang kamalay-malay sa nangyari. Subalit huli na ang lahat para sa kanya dahil ang kanyang pangalan ay nakasulat na rin sa huling tiket. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang manibela habang inihahanda ang sarili sa pagbagsak. Habang nakahawak si Edwin sa manibela, ay naramdaman niya ang biglang pag-andar muli ng lumang bus pasulong sa bangin. Ang mga pasahero ay sabay-sabay na tumawa nang malakas na lumikha ng nakatutok na ingay sa loob ng sasakyan. Ang mga tawang iyon ay puno ng hinagpis at galit sa mundong nag-iwan sa kanila. Sa gitna ng trahedya noon, sinubukan ni Edwin na pumreno ngunit ang pedal ay parang lumubog lamang sa kawalan nang walang anumang epekto sa makina.
Ang bilis ng bus ay patuloy na nadagdagan habang papalapit sila sa gilid ng sirang tulay sa Atimonan. Sa huling pagkakataon ay nakita ni Edwin sa labas ng bintana ang mukha ng mga pulis at vendor na nakatingin sa kanila. Ang mga ito ay nakatayo sa gilid ng kalsada habang pinapanood ang pagbagsak ng bus sa malalim na bangin. Ang mga mukha nila ay seryoso at walang emosyon na parang sanay na sila. Dahil sa ganitong uri ng pangyayari taon-taon. Maya-maya pa ay naramdaman na lamang ni Edwin ang paglutang ng bus sa ere bago ito tuluyang sumemplang pababa. Ang hangin ay sumisipol sa kanyang mga tainga habang bumabagsak sila sa madilim at mabato. Apod na ilog sa ibaba. Ang tunog ng pagkabangga ng bakal sa mga bato ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan na parang kulog sa gitna ng gabi. Ang mga salamin ng bus ay sabay-sabay na nabasag at pumasok ang malamig na tubig ng ilog sa loob ng sasakyan. Si Edwin ay tumilapon sa unahan habang ang mga pasahero ay tahimik na nawala sa kanilang mga upuan na parang usok. Ang tubig ay mabilis na pumasok sa kanyang bibig at ilong na nagdulot ng matinding pagka-suffocate sa kanyang dibdib. Dito na niya tuluyang naaalala ang totoong nangyari noong gabing siya ay nasawi rin sa parehong aksidente. Siya pala ang konduktor ng bus na nahulog sa tulay na ito. 1 taon na ang nakararaan dahil sa pagod ng driver. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa ilalim ng mga bakal habang ang kanyang mga kasamahan ay namatay din noon. Ang buong gabing ito ay paulit-ulit lamang na alaala ng kanilang huling sandali bago tuluyang binawian ng buhay. Ang terminal sa Sorsogon ay ang simula ng kanilang paglalakbay patungo sa kawalang hanggan tuwing sasapit ang 3:00. Ang bawat pasahero na kanyang sinamahan ay ang mga kaluluwang kasama niya sa parehong malagim na trahedya sa daan. Nawalan ng kulay ang paligid habang unti-unting lumubog ang bus sa putik at tubig ng madilim na ilog sa ibaba. Ang mga boses ng mga pasahero ay dahan-dahang nawala at napalitan ng katahimikan ng ilalim ng tubig. Si Edwin ay nanatiling nakaupo sa kanyang pwesto habang tinitingnan ang kanyang mga kamay na unti-unting nagiging abo. Wala na siyang naramdamang sakit o takot, kundi ang kapayapaan sa wakas pagkatapos ng mahabang paggala sa daan. Ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng nakapahinga kasama ng iba pang mga biktima ng aksidente sa tulay. Subalit sa ibabaw ng tulay, ang buhay ay nagpapatuloy para sa mga taong buhay pa sa mundong ito ngayong araw. Ang mga bagong pasahero ay mag-aabang na naman ng bus sa susunod na madaling araw nang walang kamalay-malay sa kasaysayan nito. Ang terminal ay patuloy na magbubukas tuwing 3:00 ng umaga upang magdala ng mga pasahero sa kanilang huling destinasyon. Ang mga kwento ng kababalaghan sa highway ay mananatiling babala sa mga taong naglalakbay sa gitna ng kadiliman. At ang sino mang sumakay sa maling sasakyan ay hindi na kailanman makababalik sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang tubig sa ilog ay dahan-dahang tumahimik
habang sumisikat ang unang sinag ng araw sa silangan ng lalawigan ng Quezon. Ang mga bakas ng aksidente ay nawala na parang bula at tanging ang hangin na lamang ang natira sa paligid. Ang mga ibon ay nagsimulang tumilaok sa mga sanga ng puno malapit sa pinangyarihan ng malagim na trahedya noon. Walang sinuman ang makakaalam sa mga pangyayaring naganap sa ilalim ng madilim na tubig ngayong madaling araw. Maliban sa mga kaluluwang patuloy na naglalakbay sa kahabaan ng walang katapusang lansangan ng mga nawawala. Sa bawat pagpatak ng ulan sa mga sumusunod na araw, ay naroon pa rin ang anino ng lumang bus sa kalsada. Ang mga motorista ay nag-iingat kapag dumadaan sa naturang bahagi upang maiwasan ang kaparehong kapalaran ng mga biktima. Ang kwento ni Edwin at ng kanyang mga pasahero ay naging alamat na lamang sa mga tsuper ng lalawigan. Isang paalala na ang gabi ay may sarili nitong mga batas na hindi dapat suwayin ng sinumang naglalakbay. At ang bawat biyahe sa madaling araw ay maaaring ang huli mong paglalakbay sa mundong ito. Ang liwanag ng araw sa wakas ay nagbigay ng kulay sa buong paligid ng terminal sa Sorsogon ng sumunod na umaga. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang mga gawain habang nag-aabang ng mga sasakyan patungo sa kani-kanilang mga trabaho. Walang nakakaalam sa mga nangyaring kababalaghan sa loob ng bus na umalis noong madaling araw sa parehong lugar. Ang tanging naiwan ay ang malamig na alaala sa isipan ng mga taong nakakita sa pag-alis ng mahiwagang sasakyan. Si Mang Nestor ay tahimik na naglilinis ng kanyang mesa habang iniisip ang mga pasaherong sumakay kagabi. Ang aral ng gabing ito ay simple ngunit napakahalaga para sa lahat ng mga naglalakbay sa gitna ng dilim. Huwag na huwag tayong magpapadala sa mga tukso ng paglalakbay kapag ang oras ay nagbabadya na ng panganib sa daan. Ang bawat desisyon sa buhay ay may kaakibat na kapalaran na hindi natin kailanman maaaring takasan kailanman. Kung kaya nating mag-ingat at magdasal bago umalis ng bahay, ay gawin natin upang malayo sa sakuna. Ang buhay ay hiram lamang at hindi natin alam kung kailan ang ating huling araw sa mundong ito. Mga kagabi ng lagim, dito na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento tungkol sa mahiwagang bus na naglalakbay tuwing madaling araw patungo sa kawalan. Ang kwentong ito ay paalala na sa bawat pag-ikot ng mga gulong sa ating mga lansangan ay may mga sikretong nagtatago. Huwag kalimutang mag-ingat sa inyong mga paglalakbay, lalo na kung kayo ay nag-aabang ng masasakyan sa dilim. Mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim para lagi kayong updated sa mga bagong upload. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi.